na magamit ang aming mga labi, pupurihin ka, awitan ka, sasambahin ka at samahan po kami, Panginoon, at kung ano man ang gawa ng kalaban sa gawain ito ay aming winawasak sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Samahan mo kami at bigyan ng katagumpayanan mula ang umpisa hanggang wakas ang gawain ng Remnant of Jacques Fellowship. Salamat po sa 26 na taon na kami ay nagamit mo sa kapurihan mo. Na isa'y nagbigay ng mga kabalaghan ng mga milagro sa aming buhay at napabuti kami, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Ang gagamitin mo, aawit at tutugtog, kasihanin ka ng Espiritu, lalo na po ang magpapahayag, ang magpapatotoo. Panginoon, sa kabutihan po sa buhay ng bawat isa. At ang mga kapatirong wala pa ang mapa, mapinto po ang kanilang mapa, na malaman nila na may gagampanan silang ng bagay at magbabalik ng papuri at pagsama sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Go! Pray! Good morning po, mga sisters. Morning! Happy anniversary po. Happy anniversary! Handa na po ba kayo magpuri sa Panginoon? Amen! Dahil ayon po sa banal na kasulatan sa mga awit 63 verse 1 to 4. O Diyos ko, ikaw ay Diyos ko, hahanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Sinananabikan ka ng aking laman. Sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Sa gayo'y tumingin ako sa iyo sa santuaryo, upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. Sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay, pupurihin ka ng aking mga labi, sa gayo'y pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Gagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan. Hallelujah! pagsubok, ng anumang kalagayan ng buhay ng bawat isa. Patuloy namin nararanasan ang pag-ibig mo, ang katapatan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat
Kaya naman sa umagang ito, nais namin papurihan ka, nais namin pasalamatan ka, Panginoon, sa araw na ito, O God. Maraming salamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. At sa umagang ito, Lord, tinataas namin ang gawain mo sa lugar nito, God. Na sa araw na ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, na sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon, patuloy mo kaming minamahal, patuloy namin nararanasan ang pagkilos mo, ang presensya mo sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. So, umagang ito, tinataas po namin sa iyo ang iyong mga anak na gagamitin mo, na maghahayag na iyong salita, na magiging daluyan, Panginoon, ng iyong pagpapala, na patuloy, Panginoon, ay paalala sa amin ang iyong salita na magsisilbing pangako, na patuloy namin alalahanin, Panginoon, na kailanman hindi mo kami papabayaan. Yes, Lord. Maraming salamat. At sa maghapon ito, Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo lahat ng bagay. Alam namin na hindi kami lalabas sa lugar na ito, na hindi namin mararamdaman, mararanasan ang iyong kapangyarihan. Patuloy namin, Panginoon, ang iyong pagtulong sa lugar na ito. In Jesus' name, Panginoon, we pray na patuloy, Panginoon, na kami ay lalago sa spiritual, O God, na patuloy na gagamitin mo ang buhay ng bawat isa sa amin, na maging tunay na asin at ilaw ng mundong ito, O God. Maraming salamat, O Diyos. Tanggapin mo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ng Panginoon, di ba? Talagang maraming Panginoon na ito ang Panginoon upang maglingkod sa Kanya, magpasalamat at worthy ng Lord na pasalamatan siya. Kaya napakabuti ng Panginoon ngayon, isa to sa special day ng Remnant dahil ngayon ay ating anniversary, di ba? 26 years na tayo. Palakpakan natin ang ating bawat isa. Welcome po sa mga nandito na kasama namin magse-celebrate. Nawa, hindi to yung una at huling araw na makasama namin kayo upang maglingkod sa Panginoon. Ngayon po, dadako tayo sa pasasalamat sa Panginoon. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Diba? Isa na yung anniversary natin. Yung araw-araw na tayo binubuhay ng Panginoon, iniingatan ng Panginoon, pinagpapala ng Panginoon, hindi tayo pinapabayaan. Amen? Ngayon po, sino pong magpapasalamat sa Panginoon? Unang magpapasalamat sa Panginoon? Good morning. Happy anniversary po sa ating lahat. Kaya nga nang napagpisukan sa aking prayer at sa aking kinanta na ang araw nito ay really special dahil ito ay araw na kung saan ay nagkaroon ng gawain sa lugar nito. Ano nga yung ating worship kanina ay puro pasasalamat. Diba? Napansin ko na puro pasasalamat at ano doon yung lyrics na sa kabila ng ating mga nararanasan na pagsubok, dito pa rin tayo. Kaya praise God. So, pinagpapasalamat ko yung araw na ito, kahit na meron sanang lakad mamaya, hindi ako pwedeng hindi pumunta para bumati at makiisa sa ating anniversary. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa paglipas ng mga panahon sa buong 26 years na, no, napakatagal. Pero, nagpapasalamat ako at natutuwa na nakikita ko pa rin yung mga familiar faces na nagsisimula ng gawain ito. So, yun lang naman po, happy anniversary at maraming salamat na kayo ay bahagi ng Remnant of Jackal. Sa Panginoon sa buhay ni Sister Eva at ang pamilya din, di ba? Talagang ang puso nila nandito sa Remnant, di ba? Makikita mo talaga yung suporta nila, hindi lang financial, pero nandito sila physical para makita sa atin. Kaya napakabuti ng Panginoon at si Pastor Lim talagang nandun yung pamilya niya, di ba? Napakabuti ng ating Pastor dahil isa siya sa naging dahilan kung bakit tayo naglilingkod ngayon sa Panginoon. At talagang nandito yung pamilya niya para makaisa sa atin at nakikita niya pa rin, di ba, yung mga dating pagmumukha pa rin, nandun pa rin, di ba? Dahil kaya tayo nandito dahil may patotoo sa buhay natin, di ba? Nandun tayo dahil kumakapit tayo dahil may patotoo ang Remnant, may patotoo ang Panginoon sa buhay natin. Kaya puri ng Panginoon sa buhay po ng pamilya niya. Si Brother Sam naman po raw. Wow, ang dami magpapatotoo ngayon. Talaga puri ng Panginoon. Happy birthday. Nang una, happy anniversary sa ating lahat na Remnant. Parang kailan lang na nakikita ko sila Ate Baby, sila Ate Diva, at si Ate Rosie. Silang tatlo doon, pinatubon, nakapag silang ganon. Di pa ako ganong medyo patapa-tapa. Hindi na mag-aakala na 26 years na ang Remnant. Marami nang natulungan, marami nang
patotoo sa buhay natin. Kaya nga sabi ni Sister Dam, ni Ate Eva, yung mga familiar faces nandito pa rin. At yung mga patotoo sa buhay, hindi siguro tayo mag-stick dito sa remnant kung wala patotoo sa buhay natin. Yun ang sabi ni Tito Bon. Alam ko, masaya si Tito Bon na kaya nga nasabi nga yung gilid ng Ate Baby, huwag mabayaan ng church. Kahit tayo lang kaya Ate Ram na rin na nagpupuri tayo kay Panginoon. Sunod ko si Ate Baby. Kasi yung mother ko nga, hindi siya madumi. Bali, buwan mag-3 days na gano'n. Lahat na, bumili na ako ng papaya, pakwan. Tapos, pumunta nga ako ng kuntisa. Sabi ko, ay, pwede naman sa... Saan ba naman sa ano? Dito pa tayo nagtalo. Tulkulax pala, tulkulax. Ipinainom ko na, sabi ko, anong pakaramdam mo? Sabi ko, gano'n. May hinihilab na ba? Wala, hinihilab. Pag na-down sa CR, parang nag-labor. Kung isa pa sa likod, hindi talaga matulog ko. Kulot, sana mo dumi. Kasi yung kasamahan ko sa trabaho, 5 days siyang hindi nakadumi, pinala sa ospital. Siyempre, di ba, maraming cautions ba, hindi ka nakakadumi, pwedeng kolon or something. May paranoid ka na, isipin mo, baka di ba? Kaya sabi ko, may nandito si Ate Baby, sabi ko, Ate Baby, pakipray naman yung partner ko kasi nga, hindi siya madumi. Sabi pa kanina Ate Baby, bilang mo ng prawns, sabi niya, yung prawn juice, sabi niya. Bumili ka nun. Opo, Ate Baby, bibili ako, pero anin mo na rin, bugahan mo na, ipag-pray mo na Tapos yun, hindi ako naman, alam mo yung Ate Baby, parang talaga yung loob ko, parang iniisip ko agad na, hindi ko agad madudumi nga yung ko. Hindi sabi ko, Sabi ko, dudumi ka na ba? Tapos mamaya, pumunta na siya ng CR. Sabi niya, okay na ba? Parang kala mo naghintay ng mga anak eh. Sabi niya, oo, meron na. Sabi niya, pero konti pa lang. At least kahit pa paano, nabawasan. Magtuloy-tuloy na yan, sabi ko. Tapos nga, yung kinabukasan, tapos nakadalawang siya, CR. Isang plus yun. Pero pumilipan na ako kahapon ng papaya. Para mas malinisin yung sa bitungan natin, di ba? Kaya tuwa-tuwa talaga ako kay Lord. Sabi ko, Lord, thank you po talaga sa guidance nyo, sa remnant. Kung pag naman si Ate Baby. Kaya sabi ko, Ate Baby, nasa remnant talaga ang hilig. Thank you, Remnant Anniversary. Happy anniversary po. Kami lang sa buhay ni Brother Sam. Naalala ko nung unang, yung bago pa lang si Brother Sam, di ba? Parang ang mababaw pa lang talaga ng prataya. Pero nakita niyo naman, di ba? Dahil sa patotoo ng Panginoon sa buhay niya, di ba? Ang totoo yun sa Remnant, ang hiling talaga yun ng pinagkaloob talaga ng Panginoon, di ba? Kung tayo wala sa Panginoon, syempre doktor agad yan, pera agad yan, di ba? Gastos agad yan, utak ko palito-lino. Pero dahil inuuna natin ang pagtitiwala natin sa Panginoon, hindi tayo binibigo ng Panginoon. Nandiyan siya, sasaklolohan tayo, tutulungan tayo, sasagutin tayo na hindi natin kailangan pamamroblema, di ba? Kung wala pang isang araw, pinagaling na agad. Dahil sa pananampalataya yun ni Brother Sam. Kaya purihin ng Panginoon sa buhay ni Brother Sam. Si Sister Mother naman daw po. Good morning po. Happy anniversary po sa lahat. Sa akin, Remnant of Jah Fellowship. Year 2002 yun, nakakilala ko kay Lord sa pamagitan ni Pastor Lee. Doon pa kami kay Sister Liva, kasama ko yung dalawa kong anak. Pinagpapasalamat ko kay Lord. Siyempre sa namuno sa atin kay Brad. Siya talaga yung pinaka-founder ng Remnant of Jah Fellowship. Siya yung matyaga na nagturo, na umalalay, na pumunta sa bahay-bahay. Wala pa kung ganito. Ano pa lang sila ni Sister Liva, Ate Baby, saka si Sister Rosie. Sila, mahayo tawag nila. At tuwing sa, ewan ko anong araw na nalimutan ko, yung kilabutan ako. Sila ay nag-pray over, nagpapagaling. Talagang sa ng healing talaga ang Remnant of Jah. Si Pastor, si Brad, ayaw niya magpatawag ng Pastor kasi si Brad kasi wala pang chinelas doon. Doon kami wala pang ilaw, may Sister Liva. Talagang napakabuti ng Lord, makakilala tayo sa lahat. Si Sister Dang, nandun, sabi ko nga kay Daway, huwag tayo laging titingin sa tao, lagi natin titingin ng Lord. Nakita ko lang si Daway talaga, bata sa Negros talaga. Ang buti ng Lord kay Sister Dang, talagang pinagaling talaga. Yun lang yung tinignan ko eh. Sabi ko, ngayon, tinan mo si Dang, nakita ko talaga nakabalok to palang ilaw, nandun sa, walang sapin yung
ano ni Sister Tiba, walang, as in, ang pagkain pa ng mga youth noon talaga. Kahit ganun yung mga youth, ang gagaling kumanta. Magaling silang sumunod kay Brad talaga. Pansit Canton at saka RC ang kinakain nila. At saka Monay, yun ang pinagsasalusaluhan. Ngayon, ang dami na namin pinagsasalusaluhan. May Lord talaga. Oo, simple lang talaga. Walang ilaw, wala talaga, walang flooring. Ang upuan namin, kahoy, nauga-uga. Talagang ang buti ng Lord. Talagang ang laki ng binago sa ating buhay ng Panginoon, ang Renan ng Chaperosis talaga. Yung kaligtasan, buhay, yung mga anak natin, pinalaki na maayos, yung pinagpapasalamat ko talaga yun sa Lord. Kasi yung dalawang anak, nakapagdyama pa, nagsisimba kami doon kay Sister Tiba. Nakapagtulog silang dalawa kasama namin na ina. Sasayaw-sayaw sila. Siyempre, ayun, pero pinaas ko talaga yun sa Lord. Ngayon, malaki na talaga. Kaya sabi ko, ang buti talaga ng Lord, ang mga anak ko binabayan ng Diyos. Itinaas ko talaga sa Renan of Jah. Kasama siyempre si Brad. Kaya huwag natin tingnan sila kasi pag tumingin tayo sa tao, talagang madadapatahin. Wala. Lulugpok talaga tayo. Lagi natin titingnan ang Diyos na buhay at ang Diyos na mabuti ang King of Kings lang po. Maraming salamat sa lahat ng pagsasabi sa Lord. Happy anniversary po. Anniversary. Papatotoo ko lang po kay Lord yung 2 linggo na po nangangat yung aking katawan. Usap ka din ako. Ayan. Hello. Ayan, okay na. Papatotoo ko lang po nung sa buhay ko, halos 2 linggo nangangat yung likod ko at saka yung bata pong katawan. So, nung last Sunday, nakaupo na ako dito, nagmamadali ko si Kalawi dahil may service siya. Hindi na pa ako nakapagpahingo kay Pastora. Then, lumakad yung isang linggo ulit, nung Friday, sabi ko kay Pastor, sabi ko pagdating ko sa office, sabi ko, Pastor, pagod ka ba? Sabi niya, bakit? Sabi niya, nun. Sabi ko kasi, nakakating likod ko. Sabi, sige, tara na, doon tayo sa dulo nga. Bet-bet ko si tubig, may baso, may ballpen, may papel. Doon tayo sa yun. Hindi talaga ako nahiya na itaas ko talaga yung aking uniform para pahibo ko sa kanya. Talagang nagpapasalamat ako kay Lord talagang pag uwi ko sa bahay, hindi na po nangat yung aking likod hanggang ngayon. Salamat talaga ako at talagang sabi nga ng partner ko, ano ba check up na tayo? Hindi, ayaw magpa-check up. Papahin ko ako sa mga pastor natin. Sabi kong gano'n yun. Tama-tama na nga po talagang si pastor ay mabait din. Sabi niya, tara na po tayo doon. Nagsolo kami doon sa dulo. Doon yun ang alam sa part. Sabi ko nga, sabi tingin-tingin lang sabi ng mga tao, kaya gawin mo nga ito. Kita lang akong tabi, tubig, ganyan. At papasalamat din po ako kay Lord na binigyan kami ulit sa panibagong yung ikalawin na nakapag-maturn ulit siya. Sabi ko lagi sa kanya, mag-iingat ka palagi sa iyong sabi po niya, pinag-pray ko po siya. Tinakas ko kayo ng kamay, tapos sinihip ko yung balikat niya. Lahat ng prayer po pinibigay ko sa kanya na palagi mag-iingat at ingatan siya ni Lord. At saka yung po may ikot yung blessing, kaya ayun po, maraming po salamat sa lahat ng blessing. Magpipigay ko. Ano po yun ang parang nasa buhay ni Sister Mildred. Talagang hiling talaga nandun, di ba? Good morning po. Happy anniversary sa ating lahat. Tama si Sister Dan, nanginginig tuhod ko. Nagpapasalamat po ako kay Lord. Wala akong ibang hinihingin, kundi purihin siya, pasalamatan. Papasalamat ako kasi nakarating ako dito sa Greenland. Dito ako dinala ng tamagdaan. Kaya sobra-sobra ako nagpapasalamat kasi nga mga ilang taon na nakalipas, hindi ako nagkasakit, na dinadala lagi sa ospital ni Bossing. Siguro kung hindi ko nakilala si Lord, hindi ako nakarating dito. Yung mukha ko nandyan tayo kay Bossing. Laging sasabihin ni Bossing, dito ka sa office, umiga ka. Yan ang taon-taon ko talaga dinadala ako sa ospital. Pero mula nakarating po ako dito sa Red Natic.
siguro most lang na na nagkakasakit. Nagpapasalamat din po kay Lord kasi nga hindi niya kami pinabayaan. At saka si Mama, pinagaling niya at makakauwi na kami bukas. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa mga prayer na pinagkakaloob niya, lalo-lalo na kay Pastor, kay Pastora. Kaya hindi niya talaga kami pinabayaan. Andiyan lagi may tao siyang dinadala para ipag-pray tayo. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa loob ng bahay namin, hindi naman nagkakasakit kasi alam namin nakashield na yung kay Lord. Kaya thank you Lord dahil kahit siguro mga nagdaang araw, tinatamad na ako. Pero siyempre pinaglalabanan ko yun. Siyempre nagkasakit si Mama, parang hindi ko kaya nakikita na gano'n, parang nakakapanghi na. Pero sabi ko, dito ako gumaling. Kaya, attend lang. Kaya nagpapasalamat po ako dahil may maraming tao nagmamahal. Kaya, thank you Lord, dahil hindi na ako laging sakitin at hindi na namang problema si Musik sa akin. Kaya, thank you po. Thank you po, Pastor. Muli ng Panginoon sa buhay ni Sister Gaby. Totoo yung sinabi niya, totoo niya, yung nauna siyang nagpunta rito, ninenervyos, nanginginig, di siya makapagsalita, hindi nga makapagpatotoo yan eh. Pero nakita niyo naman, di ba? At talagang, hindi naman namin pa-promise sa iyo na kapag nagsimba ka, nagpuri ka sa Panginoon, wala nang pagsubok. Meron at darating ang pagsubok. Mas matinding pagsubok pa ngayon kasi aagawin ka ng devil, di ba? Katulad niyan, kung kaya nandito ka, tsaka nangyari yung mga ganyan pagsubok. Kasi gusto ng devil, malaglag ka sa gawain. Pero ang gusto ng Panginoon, maging matatag ka, di ba? Sa pananampalataya ng Panginoon. Namnamin mo yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Paano kung nawala ka, di ba? Sinong tutulong sa'yo, sinong tatawagan mo. Pero dahil nasa Panginoon ka, meron kang tatawagan, merong siguradong tutulong sa'yo. At talagang, ayun ang Panginoon, di ba? Napakabuti ng Panginoon na talagang pilihan ni Sister JB talaga na magpuri sa Panginoon. At kahit ano pang iba pang pagsubok sa kanya, dahil naranasan niya yung pinakamatindi, di ba? Mas lalo pa siyang tatatag sa pananampalataya sa Panginoon. Sino ba po magpapasalamat? Si may sabi, si Sister Abby po raw. Kasi nakatingin si Pastor. Happy anniversary po sa atin. Magpapasalamat po ako sa isang taon na binigay ni Lord na buhay. At saka, magpapasalamat lang ako sa kalakasan at buhay na hininga na binibigay ni Lord araw-araw. Yun lang po. Sobrang itim lang naman pa. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ni Sister Abby. Isa rin yan, di ba? Napakaraming pagsubok na binato sa kanya. Pero nakita niyo naman, di ba? Kahit na hindi siya masyadong, kasi nga, di ba, nahihiya siya sa pag-exhort. Pero nakita niyo naman, may improvement, di ba? Dahil, na lang natin na ito yung ganti natin sa Panginoon, yung pag-exhort, yung pagpapatotoo sa Panginoon, sa haba o sa dami ng mga pagpapala na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kasi na lang yung konting exhort para ibigay natin pasasalamat sa Panginoon. Kaya napakabuti ng Panginoon sa buhay ni Sister Abby. Patuloy siyang pinalalakas ng Panginoon. Si Sister May naman po. Good morning po. Happy anniversary po sa atin. Ipapasalamat ko po kay Lord unang-una. Ay po, 2 years old po kahapon si Eli. Parang dati lang po, hinigil lang po namin siya, pinagpipray po natin lahat. Ngayon po, ayun po siya. 2 taon na siya. Ito po, pagpapasalamat ko rin po, nung nakaraang linggo po, munti na po siyang mabagsakan ng drone. Nagkataon po, iba na po yung pwesto nila ni Poy nung pumunta kami sa may mouse ni gano'n. Iba na po, hindi po sa kanya bumagsak, barang lakas po nung bagsak ng drone. Alam po natin kung gano'ng kabigat yun. Tapos, ayun po, thank you Lord po talaga. Tapos, nung Martes po tayo, iniwan ko po saglit si Ilay sa kwarto. Yung mga, kung sino po yung nakapunta, alam niyo po kung gano'ng kataas yung sahanda namin. Ayun po, pinakisuyo ko po siya sa tita niya. Sinilip naman po, sa sobrang bilis po talaga, wala pang 1 minuto, sabit mo po talaga siya. Nakita ko po siya, nakalakpas na po siya dun sa aso. Ang gambay at pag-akyat ko, nakangiti pa siya sa akin. Thank you Lord po talaga. Kasi kung hindi po talaga dahil kay Lord,
Siguro po, ospital po talaga siya. Yung paa po kasi niya, dun na po sa kabila nakaano, parang papunta na po dito kung hindi po dun sa sumunod na baitang. Ganun na po yung ano niya, nakangiti siya. Yes, thank you Lord po talaga. Kasi lagi niya po tayong iniingatan. Sa biyahe po palaging po pag pumapasok kasi panggabi po, madaling araw na po uwi. Ayun po. Yun lang po. Thank you Lord po talaga. Amen. Puri ng Panginoon sa buhay. Talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay talaga ng bawat isa, di ba? Yung pag-iingat ng Panginoon, di ba? Kahit sabi mo kung nasa isip ng iba, maliit na bagay lang yun, pero napakalaking bagay yun, di ba? Paano ba tayo, di ba? Kung malaglagan ng doon o kaya malaglag sa hagdan, di ba? Kung iisipin mo, napakabuti talaga ng Panginoon. Kung nanamnamin mo kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin talaga. Dati hiniling lang nila yan, pero ngayon, pinagalaw ng Panginoon. At dahil naglilingkod sila sa Panginoon, kasama natin ang Diyos sa pag-iingat ng mga anak natin, sa pag-iingat ng mga mahal natin sa buhay. Kaya puri ng Panginoon sa buhay ni Sister May. Si Sister, ano naman po, RD? Good morning po. Mag-anniversary po sa ating pamangkin na ating pastor. At talagang itong prayer po talaga pinaglaban po talaga ito. Dahil syempre, nung una po namin dito, talagang dinala po kami ni Lord dito nung nagkasakit po, halos wala na siyang lakas para umubo. Sabi ng ate Pe, alisin mo yan dyan, dito mo dalhin. Tapos umuwi po kami. Sabi niya, magaling na yan kinabukasan. Fast forward po tayo, marami talaga siyang bilis na pinagkalab sa akin sa kalakasan, sa kapayapaan ng puso. Alam niyo po, nung araw, talaga hanapin ko pa yung kakainin, talaga hanapin pa. Pag dumating yung dilim, kailangan may kakainin na kami, hahanapin ko talaga yun. Thank you Lord, ngayon may hanap buhay, nakakaraos. Pagdamat nagkakautang, pero kasi part ng buhay yun. Hindi naman ako milyonaryo para hindi ako mangutang. Pero Lord, thank you talaga. Pinagpapasalamat ko yun sa Kanya. Noon, walang kapera-pera, yung piso, ang hirap wala talaga. Pero ngayon, tingnan nyo, imagine, nakakapagpaaral ako. Kahit pa paano talaga. Talagang thank you Lord talaga. Talagang sobrang bless ako. Hindi ko hinihingi sa Lord yung mayamang-mayaman. Ang hinihingi ko sa Lord, pag oras ng kakain, may kakainin kami. Walang sakit. Talagang bless na po ako noon. At saka marami nagmamahal sa akin. At sa trabaho, Lord, talaga yun ang hinihingi ko, turuan niya ako. Marami pa siyang ituro sa akin kasi ngayon pahirap na pahirap yung, alam niyo ba, pagwawalis ganun lang, hindi. Pero hindi kami trabaho na kailangan ng kung pag-aralan yung computer. Mali ko ba na, hindi ako nagtapos ng pag-aaral. Pero alam ko, may bibigay sa akin si Lord na kaparaanan. Lahat yan bibigay ng Lord sa akin. Tapos, talagang pinagpapasalamat ko sa Lord, talagang guided niya kami talaga sa loob ng pamamahay namin. Talagang kahit sinong magbantay, yun naman ang sabi ko sa bunso ko dahil pinagalitan namin siya, in-explain ko sa kanya, kahit sinong magbantay, kahit ako, kahit si kuya, kahit mama niya pa, ako nalaglag si Eli, talagang sisisihin natin yung nagbantay. Pero talagang hindi hinayaan ng Lord na masaktan si Eli, talagang nakangiti mo siya, mami. Talagang thank you Lord. Kasi kung nahulog po siya sa hagdan, pinakamahina ang bukol sa ulo o pilayo. Kaya sabi ko kayo, may tigilan na natin yung imahinasyon na kung paano kung nalaglag. Tigilan na natin yung imagination na yun kung paano kung nasaktan ganyan. Kasi hindi tayo talaga, masasaktan pati isip natin. Kaya thank you Lord tayo kay Lord kasi hindi niya hinayaan mahulog. Ibinaisip ng Lord, umakyat na siya. Tapos magtingin niya ganyan, doon si Eli nakasilip mami. Talaga, thank you Lord. Talagang pinagpapala, ingatan ng Lord ang mga mahal natin na buhay. Parang noon din, pregnant na ako, si Ezekiel nakaupo sa upuan. Sabi ko, halika bunso, tanggalan kita ng puto. Doon kami lumipat sa may hagdan. Pag-alis po ni Ezekiel doon sa upuan, bumagsak po yung malaking tipak ng pader namin. Thank you Lord talaga. Talagang dahil sa pananampalataya natin, natutunan natin kung paano natin kausapin si Lord. Dahil sa ating mga namumuno, talagang maraming anniversary pa po ang mararanasan. Sabi nga po, totoo nga po talaga yung sinasabi na kung hindi po tayo naniniwala sa ating Panginoon Diyos na nakilala natin sa remnant, siguro wala na tayo, iba-ibang kumain na tayo dito. Pero tingnan nyo, nananatili po tayong isang pamilya dito sa remnant. Thank you po talaga. At dati, yung pagkain natin, kasya lang, minsan kulang pa. Ngayon, magse-celebrate tayo ng magkakasama na masarap ang kakainin natin. Sa piling natin at sa piling natin sa Panginoon, tayo ang pinakamayaman. Hindi tayo. At tayo po talagang mga membro ng remnant. Alam niyo po, wala po sa ating puso yung bed, wala po sa ating puso yung
galit sa kapwa, pagtanim ng sama ng loob. Yun po ang ibinigay sa ating kapangyarihan at ibinigay sa atin ng Lord yung kagalingan. Talagang blessed na blessed po tayong lahat. Kung talaga blessed na blessed po tayo sa lahat. Mat, Lord, sa mga biyaya, sa pag-iingat, unang-una, sa kagalingan, sa ako po. Nagkasakit ako, talagang umiyak po ang kapatid ko sa harapan ko nung nakita niya nung heartbeat ko, 10 na lang. Pero pinagaling ako ng Diyos at may mga marami pa siyang purpose. Lagi ko sinasabi, Lord, gamitin mo ako sa iyong kapulisan. At tama po yung sinasabi ni JB, alam niyo po, binuhat ko yan, napakataas na hagdan, binuhat ko siya sa likod ko para madala ko siya sa ospital. Miyat-miya talaga, maraming bagay na talagang ipagpapasalamin natin kay Lord. Nakakilala siya kay Lord. At si Ate Mildred, ganun din, maraming bagay talagang ipagpapasalamat kami sa kagalingan unang-una. Kasi talagang yan, pag sinumpong nung sakit niya, talagang kahit karton nilalatag niya doon sa tabi ng lamesa ko, hihiga siya doon, dadaba siya doon. Pero ngayon, tingnan niya naman, maganda na siya. Amen. Talagang thank you Lord, sa ngiti, araw-araw, sa ngiti sa labi. Walang hanggang papasalamat po talaga, mga walang hanggan. Kaya next year talaga, marami na naman tayong ikukwento. Binibilisan ko na kasi sa dami talaga ng ipagpapasalamat ko. Grabe. Kasi ibang-iba talaga yung buhay ko. Kahit nga, sabi nga po ni Sister Dangdang, lalo tayong nakakilala sa Diyos, mas marami tayong mararanasang problema. Lalo po kami, ang gulo po namin sa bahay, dinaig pa namin ang gulo sa palengke. Magulo talaga. Dinanas po namin ang kaguluhan na hanggang umalis pa kami ng bahay ng mga anak ko. Pero hindi pumayag ang Lord na ganun lang magkakawatak-watak. Dahil nga anak ako ng Diyos, alam niya, iaayos niya ang lahat. Bagamat nagkakagalit, pero hindi na ganun hindi. At talagang Lord, alam mo, babaguhin mo ang lahat. Kaya, thank you Lord, talagang dumanas po kami sa lahat ng klase ng gulo. Lahat ng gera, nararanasan ko na. At may gera pa siguro, pero mas matibay na akong lumaban sa gera dahil nandyan si Lord. Lahat na ng klase ng gera, nasubok ko na yan, lahat na. Pero hindi ako dumapa dyan sa gera na nilabanan.